Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining sa ating broadcast tonight para sa ating experiencing breakthrough. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kamusta po ang inyong mga nakalipas na maghapon? I hope okay lang po kayo at nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito sa naman kayong bahagi ng Pilipinas o sa labas ng bansa. Maganda po nagkita ulit tayo tonight and aking panalangin na sana po ay na okay lang po kayo, na wala kayong matinding iniindang karamdaman sa mga oras na ito. Napakabuti ho ng ating Panginoon Diyos at wala po tayong masabi na negatibo sa Panginoon, kundi lahat ay papuri, parangal ang dapat nating ibigay sa ating Panginoong Yesus. At nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Lord sa ating mga buhay. Right, tayo po ay magsimula sa isang simpleng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Samahan niyo kami, Ama, sa gabing ito sa aming pag-uusap patungkol sa isang mahalagang awit na palagi. At dalangin po namin paano namin to i-relate sa aming buhay pananampalataya, sa aming pagmamahal sa Panginoong Yesus, at sa aming inang Birheng Maria. Paano namin magiging close pa itong taon na ito. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay nyo sa amin tonight. Sana nga po ay mag-grow ang aming pananampalataya kay Kristo at mas lumalim pang aming foundation. At tiniling po namin ang inyong patnubay sa gabing ito. At ma-enjoy po namin ang inyong presensya. At maraming salamat po sa nakalipas na maghapon kung paano nyo kami pinagpala, tinulungan, kinabayan sa trabaho, sa pag-iingat nyo sa aming mga anak sa paaralan at sa na-enjoy ang buhay sa iyong tulong sa maghapong ito. At ngayong oras na ito ay nais po naming muling sariwain ang mga bagay-bagay at maging balanse na si Kristo pa rin ang sentro ng aming buhay pananampalataya. Gusto po naming ilapit si Pope Francis sa kanyang karamdaman. Just continue to work out po sa kanyang health. Ipanalangin niyo po siya, Mahal na Birheng Maria, na siya po ay makaka-recover mula po sa bronchitis ayon po sa balita. At kami nananalangin po ng inyong paggabay para sa aming Santo Papa sa kanyang quick recovery sapagkat marami pa siyang pinagkakabalahan, bisitahin na iba't ibang lugar at magsilbing pinaka-overall po na overseer sa buong mundo sa lahat ng mga Katoliko. Salamat po sa aming Pope Francis sa kanyang commitment sa Panginoong Yesus at upang alagaan po kami. At kami po ay natutuwa sapagkat nariyan kayo para po kami patuloy na gabayan. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Mga kapatid, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po for joining sa ating broadcast. Medyo may konting twist tayo tonight. Opo. Subukan kong kumanta, no? Hindi naman tayo masyadong kumakanta, pero tatry natin. Kasi nandiyan nakalagay sa ating screen yung pamagat na palagi, no? Bago ko to kantahin, sasabayan ko lang yung karaoke dito. Ito po ay composed ni TJ Monterde, na isa pong sikat ho ngayon na mga awit. At noong mga nakalipas po na linggo ay pinarangalan po yung kanyang kanta na palagi, no, na number 1 sa Billboard. Opo. So itong si TJ Monterde po ay asawa po niya si Casey Tandingan. Kung kayo po ay pamilyar, sila po ay nagpakasal 5 years ago, mga panahon ng pagkatatapos lang ng pandemya, 2020. Opo. Pero nakita natin yung yung kanilang paano nagsimula si TJ Monterde at si Casey Tandingan, na si Casey kasi sikat na ito na mga awit at siya po ay nakapag-perform na sa iba't ibang bansa. Opo. Pero ang tutok natin ngayon ay si TJ Monterde, na siyang husband
ni Casey Tandingan. At nagpapasalamat lang tayo kasi itong kanta na to, na gusto ko lang bigyan to ng emphasis at paano natin to i-connect doon sa salita ng Panginoon Diyos, maya-maya na pag-uusapan po natin. Si TJ Monterde ay basically po ay lyricist po siya. Siya po ay gumagawa ng kanta. Opo, yan po yung kanyang panimula hanggang siya ay na-encourage na kantahin yung kanyang mga lirika ng mga awitin. So bibihira po yan sa Pilipinas, yung siya na po yung composer, siya pa po yung kumakanta, siya pa po naglalagay ng mga nota. Bibihira lang po yan na package kung tawagin po natin. Pero nakita ko rito sa very powerful yung kanta na palagi. Actually ito po ay background music na ginawa po sa aming kasal ni Mrs. nung nakalipas po. Na ilang linggo na ho nakalipas. At nung pinapakinggan ko po itong lyrics na to, tapos hinanap ko po talaga to, tinignan ko yung lyrics, sabi ko, magandang pag-usapan to minsan sa broadcast. At hihimay-himay natin, especially yung pinaka-chorus niya. Mamaya, at paano natin siya ilalagyan ng twist pagdating dun sa sinasabi ng Panginoon sa John chapter 15. Uwel Maban, magandang gabi. Kay Acero Obilio Dorado Gary Joy, magandang gabi po sa buong pamilya. Kay Matt Ariola Poliensa, maraming salamat for joining. Try ko tong kantahin mga kapatid para maiba lang po tayo. Yung kanta ni TJ Monterde, siya rin po ang lumika ng kanta na ito at siya rin po ang umawit ng pamagat na Palagi. Try nating awitin ito mga kapatid. Araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tumpuan, away bati natin di na namamalayan. Heto tayo, sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako. Palagi. Simple lang ho yung lyrics pero iba ho yung dati. Iba yung dating nung lyrics ho talaga. Oo. Kung pumilikan man ang hirap luhat lahat, ikaw ang paborito kong babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Palagi. Wow. Alam po ninyo, yung kanta ho na yan, nung kinasal ho kami ni Mrs. sa simbahan, iba yung dating asay habang inaano ko yung lyrics niya, habang piniplay nung kinakasal kami ni Mrs. Sabi ko, ibang klase to. Sabi po rin sa lyrics sa unang bahagi po, hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan, away bati natin, di na namamalayan. Heto tayo. Dito kinukwento ni TJ Monterde yung realidad na ang relasyon ng mag-asawa ay hindi ho laging normal. May mga tampuhan, may mga away bati.
Pero pansinin niyo po yung chorus. Ang sabi po sa chorus ay, ngunit sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sayo. Ang ganda ho ng lyrics. Sa pangalawa ho na binanggit na stanza po niya, ay binanggit pa rin doon, ulit-ulitin man nais kong malaman mong iyo ako. Yun pong mga kataga na ito ay napakayaman po. Sabi sa pangalawa, kung babalikan man ang hirap, luhat, lahat, ikaw ang paborito kong desisyon, ang sabi dito sa kanta. At pag napapaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Mga kapatid, ang buhay sa relasyon, importante may desisyon tayo sa ating minahal. Opo. Ano man ang sitwasyon sa paligid natin, maingay man o may gulo man, hindi natin kayang ipagpalit yung yung ngiti ng ating partner. Tapos binanggit na naman sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sayo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako. Sa pangatlong, sa third verse niyang sabi, sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante, may abutin, ikaw pa rin ang aking bituin. So, sinasabi rito ni TJ sa kanyang nilikha na kanta na yung kanyang may bahay pa rin na si Casey Tandingan ang pinakasentro, hindi yung yaman. Natatangi kong dalangin hanggat sa huling siglo. So, importante sa relasyon na mayroong pananalangin. At muli binanggit doon sa chorus niya na sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Mahal, sa muli palagi pipiliin kong maging sayo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong sa iyo ako palagi. Mga kapatid, meron ditong sinabi sa Biblia, dito po sa John chapter 15, may binanggit po ang ating Panginoong Yesus. Hindi man po ito patungkol sa pag-aasawa, kundi yung pagmamahal ng mga disipulo sa bawat isa. May binabanggit ito ang Panginoon sa John chapter 15, verse 12, na this is my commandment, that you love one another. Very challenging yung magmahal opo. Hindi lang sa ating mga partner, sa ating may bahay, opo, sa ating mga anak, lalo tigit doon sa kapatiran natin. Yung sinabi ng Lord na this is my commandment. This is not an option, it is a command from the Lord, that you love one another. Makapatid, yung salita ritong that you, yung personal pronoun na you dito ay tumutukoy po sa mga alagad para sila sabi ng Lord, you love one another. Anong klaseng pagmamahal ang sabi ng Panginoon? Just as I have loved you. Anong klaseng pagmamahal ba ang ginawa ng Panginoon sa mga disciple? Now, Jesus gave His life for all of us. Yung nagsimula sa incarnation, sa pagkakatawang tao ng Diyos, naging tao. Siya ay namuhay ng 30 taon mahigit, at sa kanyang ika-33 taon ay He voluntarily gave Himself. He died for us. He died for humanity. Kasama na po doon sa kanyang mga alagad. So ang kamatayan ng Panginoon Diyos ay very costly. It cost His life. Kaya sabi niya doon sa mga disciple, kung magmamahal kayo sa bawat isa, yung klaseng pagmamahal na ginawa ko sa inyo, isang masakripisyong pagmamahal. Verse 13, ang sabi pa ng Lord, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Ang sabi niya, yung wala nang tatalo pa sa klase ng pagmamahal na ibigay nung tao yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya ba natin itong gawin, mga kapatid? Giving our life
sa isang kapatid. That one laid down his life for his friends. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, verse 14, "You are my friends." Sabi rito, if you do what I command you. So, mahalaga dito na pinaparealize ng Panginoon sa kanyang mga alagad. The responsibility to love one another ay dapat yung gawin. At sabi ng Lord, anong klaseng pagmamahal? A sacrificial one. At sinabi pa niya rito na ito ay sakripisyong pagmamahal. Ang pinakamatindi rito, yung ibigay mo yung buhay mo para sa isang kapatid. Grabe po. At ang sabi ng Panginoon, kayo ay magiging mga kaibigan ko kung susundin nyo ang utos na ito. Ano po yung utos? Loving one another. Oo. Mga kapatid, kung babalikan po natin itong kanta niya, ginawa po ni TJ Monterde na isang sikat na composer at singer sa panahon natin. At the same time, asawa ni Casey Tandingan. Sila po ay 5 taon na nagse-celebrate ang kanilang wedding. Napakaganda ho nung chorus. Opo. Napakaganda po ng chorus na sabi, ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sayo. Sana, first of all, ito'y gusto ko sabihin sa mga married na sana sa kabila ng tampuhan natin sa ating partner, sa ating mga anak, sa ating kasama sa trabaho, hindi maiwasan sa relasyon na may tampuhan, no? Sa ating kasama sa simbahan, sa ating mga co-workers, sana maisip natin, etong prinsipyo na sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Ito yung mga salita primarily para sa isang asawa. Kung may mga tampuhan man tayo sa ating partner, huwag sanang umiral yung pride sa atin. Manatili pa rin yung pagpapatawad. Kasi yung salitang babalik pa rin sa yakap mo, anong ibig sabihin nito? Dumarating kasi minsan sa relasyon, nagkakasawaan di ba? Unang 3 taon sa pag-aasawa, okay pa yan kasi nasa honeymoon stage pa yan Pero pagka nasa 5, 7 years na, 10 taon na, 15, 20 years, 25 years, dumaraan tayo dun sa sa nasi-shake yung relationship natin, di ba? Tinitest yung relationship Now, kaya ba natin to sa kabila ng may tampuhan? Parang ang hirap minsan magpatawad. Minsan may galit tayo sa ating puso. Pwede ba nating sabihin to na sa dulo, babalik pa rin sa yakap mo? Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sayo. Now, hindi lang ito po pwede sa ating partner, na pwede rin to sa ating relasyon sa Panginoon Diyos. Sa ating relasyon kay Mama Mary, sa ating relasyon sa ating fellow believers. Na kung sakaling tayo man ay dumating sa punto na tayo ay nagkasala, naging rebelde tayo sa harapan ng Diyos, hindi na importante sa atin ang pagdalo sa misa, nawawala na tayo sa state of grace, nagiging makamundo na tayo, tapos dumating yung realization sa buhay natin na nahimasmasan tayo, nakita natin yung kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa araw-araw. Sana masabi natin to sa Panginoon. Etong taon na to, masabi natin sa Lord, na babalik pa rin sa yakap mo. Iba yung iba yung Katolikong Kristiyano na nagkamali. Tas umamin ka ng mali mo sa Lord. I think iba yung dating sa Panginoon Iba yung dating sa God the Father na umaamin ka ng mali mo and then you feel sorry sa ginawa mo. Alam ko na i-acknowledge ng Lord yung ating desisyon na bumalik tayo sa ating Panginoon Diyos. Maraming Katoliko po sa Pilipinas na naging rebelde sa Panginoon somehow. Dahil nga meron tayong free will.
Nakalimutan natin yung ating obligasyon sa Diyos sa ating relasyon. Nagpabaya tayo, hindi tayo nagbasa ng Biblia, hindi na tayo nagro-rosary with our family. Nalulung tayo sa bisyo. Pero dahil pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo sa kabila ng mga nangyari sa atin, kabiguan, sa mga relasyon na hindi natin maintindihan, na parang nandun ka na, nasa dulo ka na ng tali, na parang you feel na mag-give up ka na sa relasyon mo sa partner mo, sa mga anak mo. At lalo na sa relasyon mo sa Panginoon, parang gusto mo sabihin, sumusuko ka na, ayaw mo na sa Panginoon. Sana ma-realize natin, mga kapatid, na para sa prodigal son, na yung na-realize nung prodigal son na kumakain na siya ng pagkain ng baboy, hirap na siya. Sabi niya, babalik ako sa papa ko, maski na maging katulong na lang ako, okay lang. So nag-decide siya, yung prodigal son, at bumalik siya sa kanilang tahanan. Yung tatay niya nag-aantay lang with an open arms. Nag-aantay lang. At nung nakita siya ng tatay niya, yung tatay mismo yung tumakbong papalapit sa kanyang anak. At siya ay niyakap. At sinabi niya, matagal na itong nawawala itong anak ko. Magpiesta tayo. Matagal na siyang nawala, pero muli siyang nabuhay. Mga kapatid, ganun ang Lord sa atin . Sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng mga atraso natin sa Lord, alam lahat ng Lord yung pinagdaanan natin sa buhay. Yung mga bumabagsak tayo sa kasalanan. Pero ang maganda nito, ang Panginoon Diyos ay siya po yung Diyos ng second chance. Opo. Ngunit sa huli, palagi ayon dito sa chorus na ito, babalik pa rin sa yakap mo. Sana meron tayong ganitong realization na sabihin natin, Lord, napakabuti mo. Nagpabaya ako sa buhay pananampalataya and yet minahal niyo akong patuloy. Babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sayo. Ito'y isang forma ng panalangin sa aking, kung ako yung mag-i-interpret nito na kinanta ni TJ Monterde sa spiritual na pananaw. Ito yung commitment, ito isang panalangin ng isang Katolikong Kristiyano na nagrebelde. Po sa kabila ng pagre-rebelde po natin, patuloy na ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal, malasakit, yung compassion sa atin. Sana masabi natin sa taon na ito. Ngunit sa huli palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Ganun katindi yung pagmamahal na ito. Yung pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Yung pagmamahal natin nagbabago tayo. Pero sana hanggang sa huli ng buhay natin, sa hininga natin, babalik pa rin tayo sa yakap ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa huli, palaging pipiliin kong maging sayo. Mga kapatid, as I close, paano natin ma-experience yung breakthrough sa relasyon natin sa ating may bahay? I think number 1 na pwede nating yung realization natin for tonight. Naisipin lang ho natin na hindi ho perfect yung ating partner. Marami tayong pagkukulang, hindi po tayo laging tama. Importante rito yung realization, kapatid, na kinakailangan nating pagsikapan bilang partner, mag-asawa, na itayo yung ating relasyon na si Kristo yung nandun sa gitna. Medyo challenging yan itong 2025, pero pwede nating gawin yan. Iti-test yung ating relasyon. Kami po ni Mrs. ay 17 years na po kami na nagsasama bilang mag-asawa, at mas pinagtibay pa nga ho ito nung kami maikasal sa Catholic Church. At masaya-masaya po kami. Bagamat sa panahon na ito ay sinusubok po yung aming relasyon, na yung aking may bahay po ay merong stage 3 colon cancer. At siya po ay lumalaban.
lumalaban siya na gusto niya pang makita ang kanyang mga anak. Gusto niya pang naaabot siya ron sa kanyang ika-50th birthday sa June 26. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan po yun. Hindi namin alam kung makakarating siya doon sa June 26 na maseselebrate siya yung kanyang 50th birthday. Hindi ko alam ang sitwasyon nyo ngayon, kapatid, sa partner mo. Marahil iba yung sitwasyon sa iyong mga anak. Pangalawa, sa ating relasyon sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, importante. Pangalawa, ano man ang mangyari sa atin, sana meron tayong realization na babalik ka dun sa yakap ng Diyos. Mag-decide ka. You change your mind. You repent. Lumapit ka sa Diyos. Bubalik ka sa yakap ng Diyos kasi wala tayong pwedeng pupuntahan kapag ka tayo ay lugmok na sa kasalanan. Wala ka nang magawa. Masyado ka nang lulong sa bisyo. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng iba sa atin Pero ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Mag-decide kang lumapit sa Diyos. Yun ang kailangan ng isang Katoliko. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat merong ganitong pagkakataon na itong experiencing breakthrough ay pwede nating maranasan yung paggalaw ng Diyos sa ating mga buhay. Now let me challenge you as I end this broadcast. Gawin natin priority si Lord sa taon na ito. Alam ko marami pang challenges na paparating sa ating buhay. Huwag tayong mag-give up sa relationship natin. Isipin natin lagi na ito'y pinapadaanan ng Lord sa ating buhay, ang mga pagsubok. Pero may layunin ng Lord, na isa sa pinakalayunin ng Lord para tayo ay maging strong sa ating relationship sa ating Panginoong Hesus at kay Mama Mary. Pangalawa, siyempre kapag strong yung relationship, nagmamature tayo sa ating faith, and we can able to help others as we journey together. Let us journey together, mga kapatid. Samahan nyo si Brad Calix. Let us journey together itong taon na ito. Walang bibitiw sa atin. Magpalakasan po tayo. Let us pray for one another. Yun po yung kailangan natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Yung mga pride natin, baba na po natin yan. Di natin kailangan yan. Ang kailangan sa panahon ngayon, let us encourage one another. Let us pray for one another. Let us journey one another. Kapit kamay po tayo magjo-journey kasama si Lord at kasama si Mama Mary po. Mga kapatid, sana po ito'y nakatulong itong ating pinag-uusapan at masaya po ako na na-express ko yung aking sarili sa pamamagitan ng isang awit kanina. Sana po ma-encourage po tayo na magpatuloy sa ating Panginoon. Now, I'd like to announce, ipag-pray natin si Pope Francis. Ayon sa balita, meron siyang bronchitis. Yung kanyang speedy recovery, alam natin na itong pinakatatay natin sa ilang bilyong Katoliko worldwide. At tayo nakatingin kay Jesus, pangalawa sa ating Pope Francis sa kanyang leadership. Pag-pray natin na kanyang speedy recovery, Lord willing. At yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Pangalawa po, ipagdasal natin mga kapatid na si Brad Calix po ay nagdadasal tayo ng 1 hektarya dito sa Negros, that the Lord would give us at least 1 hectare para po yan dun sa gawain para sa mga converted pastors dito sa Negros. Magpapatayo po tayo ng isang medium-sized na chapel para puntahan po ng mga tao na mako-convert sa Catholic. At magpapatay tayong dahan-dahan ng mga kwarto para sa mga pastor na sasama sa atin later on. Magkakaroon tayo ng livelihood, etc. Diyan sa 1 hektarya po niya ng lupain dito sa Negros. Si Pastor Noe Dora ay
umalis po siya kaninang umaga. Supposedly kasama ako sa Murcia at may kinausap po siyang tao doon. At sana ho sa tamang panahon ay ibigay ng Lord yung 1 hektarya na ito para po sa gawain niya dito sa Negros. Medyo mahaba-habang takbuhin po ito, mga kapatid. Kaya ipanalangin po ninyo at i-consider po ninyo na mag-partner sa atin sa ministry. I cannot do it. I cannot do it alone. I need you. I need your prayers. Kaya po i-consider po natin ang gawain dito sa Negros, mga kapatid. At maraming salamat po. Just continue to pray for my mom, kay Mama Elsie po. Ayon po sa aking kapatid ay nasa labas pa rin po siya, na nandun pa rin sa sa may entrance ng Pasig General Hospital. Kasi up until now wala pong bakanting kwarto. Marami sila doon actually sa labas. Nakaupo lang si Mama, may oxygen. At syempre hindi yun masyadong maganda para sa mga pasyente na may tinamaan po ng mild stroke Opo. So iipagdasal po natin ang speedy recovery ni Mama Elsie, na Lord willing ay makabalik po siya sa simbahang Katoliko. Kasi yun po yung desire ko na doon sa Cainta, nakausap na namin yung mga kaibigan doon sa Catholic Church sa Cainta na puntahan si Mama sa bahay at para i-assist nila kung ano yung pwede nilang gawin doon kay Mama, kasi 75 years old na po si Mama at hindi na advisable sa kanya yung nagta-travel pa. So makakatulong doon sa simbahan doon sa may Cainta na malapit lang din sa bahay, ay in-inform na natin sila na sana makapasyal sila kay Mama para ma-encourage nila si Mama na bumalik na sa simbahang Katoliko. Opo, yun po yung aming panalangin. Alright, bago tayo manalangin, I'd like to acknowledge yung ating mga kasama rito. Si Bro Alan Llaneta. Bro, magandang umaga o tanghali o gabi sa inyong lugar. God bless. Salamat sa iyong work, sa iyong family. Samahan ka nawa ng Panginoon. Kay Jermaline Honasan Balahad dyan sa San Pedro, Laguna. Salamat po. Kay Alvin Bahan, salamat bro for joining sa ating broadcast. Si Pilo, I think ito isang pastor. Pastor Pilo Laharca, kung di ako nagkakamali. At isa itong kilala po na counselor, kung di ako nagkakamali. Opo. Salamat po for joining. Kay Junior Coronel, maraming salamat po. Kay Victor Sunday, salamat for joining. Ganon din kay isang kaibigang pastor, kay Elmi Entrolizo. Maraming salamat pastor for joining sa ating broadcast. Si Bobby Taruk, bro, salamat for joining. Si Josephus Joey, parang di ko alam basahin itong dulo Pasensya na kapatid Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Kay Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, maraming salamat kapatid for joining. Kay Pastor Jose T. Biasong, maraming salamat pastor sa inyong ministeryo po sa OFWs. God bless po. Sino pa ba yung nandito? Si Matt Ariola Polenza, maraming salamat. Kay Raydan Garcia, kay Athan John Obdamen dyan sa nakalimutan ko area ni bro Maraming salamat, pero part ng Mindanao, hindi ako nagkakamali. Si Yuel Maban, maraming salamat. Kay Acero Obilio Dorado Gary Joy, maraming salamat bro dyan sa Cainta, kung di ako nagkakamali. Maraming salamat po. Alright, tayo po'y mananalangin. Magkikita po tayo bukas, medyo baga tayo pagka Sunday, alas 5:30. Okay? Or 5 a.m. bukas, Lord willing ho, ay magkikita tayo sa ating Sunday edition broadcast ng Kabrat. Patuloy nyo pong ipanalangin yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Share po natin to sa ating community, sa Catholic community nationwide, para ho dumami po tayo. Doon po nakalagay yung mga series of talks ni Brad Calix, yung ating reflections from Monday to Sunday ho, nakalagay po yan dyan, at yung ating conversion experience. So ipagdasal po natin that the Lord would use this YouTube channel, mga kapatid.
Opo. Maraming salamat. Pag-pray din natin si Pastor Dora na siya po ay I think papunta siya ng Cebu pagkatapos niyang lakad kanina sa Murcia. Babalik siya ng Cebu at marami pa siyang mga lakad sa pag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. So, ipanalangin lang po natin yan. Alright, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami na natuloy itong evening broadcast, itong experiencing breakthrough. Alam po namin na mangyayari lang to kung kami ng mga Katoliko ay may tamang ugnayan kay Kristo. Mas ma-appreciate namin yung pagiging buhay na pananampalataya po namin kung nakaangkla kami sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita. At nagdadasal kami na tulungan niyo kami na seryosohin namin bilang Katoliko na Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa labas ng bansa na maging bahagi ng buhay namin talaga si Jesus sa araw-araw, sa aming pamilya, sa workplace, sa simbahan, sa community. Maraming salamat po sapagkat ang hamon ng pagiging disipulo ni Kristo ay bukas para sa bawat Katoliko. At it's high time for us to ipakita ito, to live out the truth. Ito yung kulang na kulang. Tulungan niyo po kami. And we're asking your intercession, Mama Mary, sa mga pagkakataong ito. At kami lubos na umaasa po na ang inyong patnubay, Ama, Banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, ay makita namin yung reality ng katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay maaring gumalaw ng totoo sa buhay ng bawat Katoliko sa Pilipinas. Kaya maraming salamat sa opportunity na mayroong ganito online na ma-encourage ang bawat isa. Samahan niyo po kami sa aming pagtulog maya-maya at bukas, Lord willing, magkikita kami uli sa ganap na 5 ng madaling araw upang muling pagsaluhan ang inyong salita. Pagpapalain niyo po ang lahat ng mga kaparian sa kanilang preparation sa kanilang mga homilies bukas, and even sa mga kaibigan naming pastor na bisita ngayong gabi, ay patuloy kayong kikilos sa buhay at kanilang ministeryo. Hindi po kami magkaaway. Ang kaaway po namin yung mga hindi po Trinitarian. Ang Freemasonry, yun ang kalaban namin. Ang Diablo ang kalaban namin. Lord, maraming salamat sapagkat kayo napakabuti sa amin. Patuloy niyo pong ingatan ang inyong simbahan na itinatag. Kami nagdadasal na patuloy kami magkasundo, magkaisa for the expansion of your kingdom. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Salamat po sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atala na Grace Brad Calixto mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Pakishare po yung ating videos. Ingat po. Salamat po sa mga pastors na nakasama natin tonight. Samahan kayo ng Panginoon Diyos bukas sa inyong Sunday School at sa inyong pangangaral po. Ingat po tayo. To God be the glory. Ingat po kayo.